Isasara na muna ang Manila Reception and Action Center pero di raw yan dahil sa mga aligasyong pinabayaan at inabuso mga batang kinupkup doon. Tinanggiman ng Sentro mga Paratang, may nakilala naman ang reporter's notebook na batang nagpapasaklolo dahil sinasaktan daw roon. Darito ang report. Nang puntahan ng team ng Reporter's Notebook ang Manila Reception and Action Center o RAC dahil sa hinalang may mga dinala ritong batang kalye bago dumating si Pope Francis, isang bata ang lumapit at humingi ng saklolo. Ate Mana, Sandra, ako lang po. Handa ka na kayo. Gaano ka nakatagal dito? 2 meses lang po. Saan ka nila kinuha? Dito lang po. Tapos, kasi imimiss ka na yung mama ko po. Kumusta rito? Okay lang po. Sandali, may sinasabi siya. Kasi wala ako kasi nimimiss ka ni mama ko eh. Kumusta buhay dito? Sa Wala loob? po. Lagi nabubugbog dito po. Nabubugbog ka rito? Sinong bumubugbog sa'yo? Ayan po. Sino? Magtataas ka no. Mas matanda? Yung mga matatanda ba? Naputol na ang kwento ng bata dahil inilayo na siya sa Reporter's Notebook. Hinarang na rin ng crew sa pagpasok sa RAC. Itinanggi ng Manila Social Welfare Department na nagdampot sila ng batang kalye para sa pagdating ni Pope Francis. Wala ho kaming tinago, wala ho kaming ginapos, wala ho kaming nilagay sa kulungan nung panahon po na pagdalaw po ng Santo Papa dito. Pero pinaimbestigahan pa rin ito ng DSWD. Naibalik na rin daw ang bata sa kanyang pamilya sa Pandacan at papupuntahan daw ng DSWD para tiyaking maayos ang lagay niya. Ito rin ang center na inakusahan ng pagpapabaya ng lumutang ang litrato ng batang si Federico na butot balat at nakabaluktot sa sahig. Sa huling ulat, maayos na ang lagay ni Federico sa Helping Hands Healing Ministry sa Olongapo. Sinasabi ng mga taga-EMRAC, mapili, nagagalit siya, yung ganon, kaya ayaw niyang kumain. Pero kung marunong ka mag-handle ng isang autistic child or kung alam nilang autistic siya, mahahandle nila at mapapakain siya. Aminado si Soliman na maraming problema sa center pero wala pa raw nagpapatunay sa mga kwento ng pang-aabuso. Sa ngayon, wala pa kaming ebidensya na merong criminal act na nangyari. Meron kaming kwentong naririnig at binavalidate namin. Binalikan ng GMA News ang center. Isasara na raw muna ito at inililipat na ang mahigit 100 bata rito sa ibang pasilidad ng DSWD at mga NGO. Pero di raw ito dahil sa paratang ng pang-aabuso. Para maging talagang institution na siya na kung saan talagang po pwede kaming makapag-cater for a longer period of time, dapat i-rehabilitate namin siya. Binalikan din namin ang Ross Boulevard at nakita si Onyok at ang kanyang pamilya na ilang taon lang nakatira sa balsa sa Manila Bay. Napansin kasi ng Reporter's Notebook na wala sila roon nung araw na nag-motorcade si Pope Francis. Anong sabi sa inyo nung sinasabi sa inyo na kailangan ninyong umalis sa area? Dahil po pangit sa pananaw, sinunod naman po namin order nila. Hinatak pala ng Philippine Coast Guard ang pinaghirapan niyang balsa. Pero dahil pinarada raw ito sa Manila Yacht Club, winasak daw ang balsa. So hindi ho Coast Guard yung nagsira? Hindi ma'am, kasi sinabi namin sa kanila, kasi kami ang naglagay diyan. Diyan muna, portabil tayo. Mas maganda siguro ma'am, sa office na lang ng club tayo mag-inquire kung anong instruction nila. Hindi naman pinapasok ang team sa Yacht Club nang hihingan sana sila ng panig. Nang kausapin ng isang staff, sinabing di raw niya alam ang nangyari sa balsa ni Onyok. Pag-uusapan din daw nilang ibalik kay Onyok ang mga materyales ng balsa. Sandra Aguinaldo, GMA News.